Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel Ode Alteram Partem Letasir de Adresay. Dito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. So sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ang ating segment pala ngayon is Vox Populi. Dahil nagising po ako kaninang maaga, tapos natulog ulit. Tapos gumising, basa ako ng basa. Ang ginagawa ko po, pagkagising ko sa umaga, siyempre nandun na tayo sa tinatawag na magpasalamat sa Diyos, panalangin. Siyempre doon sa loob ng isip tayo, mas maganda kasi ako, ang ginagawa ko, nasa loob ako ng isip ko, nananalangin Opo. Kaya minsan hindi alam na nakapanalangin ka na, pero at least yung nakita nila, hindi ka nanalangin. Hindi ho problema yun kasi ang komunikasyon natin sa Diyos naman hindi naman ho na kailangan ipakita pa sa tao. So ang ginawa ko po nung pagising ko kanina, may mga routine ako, usual ko magbasa ng mga news kaagad. Gaya nga ng nabasa ko, kaya nga nag-isip ako na ang segment ko today is yung Vox Populi, Voice of the People or the Voice of the People. Kasi patungkol po ito sa mga senior citizen na bagaman sila po ay nag-process para po makatanggap ng tulong Opo, galing sa gobyerno. Kaso yung nangyayari, meron hong mga senior citizen na 5, 8 taon, ang iba pa nga 17 years Hindi ho nakakatanggap ng kanilang tinatawag na ayuda or pension na bigay ng government sa mga seniors. Bakit nangyayari yung ganitong bagay? Siyempre, sa common sa Pilipinas, marami walang insurance, walang pension, kaya pag retire wala talagang natatanggap liban doon sa mga mayroong mga SSS, GSIS, pero mataas yung percentage sa Pilipinas na at the age of retirement wala silang pensyon. Ganun yung kalakaran kasi nga siyempre tayo puro pamilya Tulad yan ako, puro pamilya din. Kaya nung nagkaroon ako ng obligasyon, halimbawa personal kong obligasyon, nagkaroon ako ng anak, halos wala rin akong savings At isa pa nga dyan halos ayaw pa akong bigyan ng retirement sa trabaho ko dyan sa Philippine Coast Guard. Pero puntahan natin muna sa inyo sa mga senior. Ang manapagawin ninyo, magpasama kayo kung sakaling mag-process man kayo. Since na may record kayo, ilagay nyo yung araw ng pag-process ninyo. At doon po sa local government kung saan nag-process kayo ng pensyon para po sa inyong senior, ay kunin nyo po yung mga pangalan. Opo, halimbawa nag-submit ka ng pangalan, itanong mo kasi trabahante sila ng local government o kung saan man kayo nag-process. Karapatan nyo iyan na kunin yung kanilang pangalan para referensya. Kasi para may matrack record ninyo o may track ninyo kung sino yung nag-handle ng inyong mga documents. From the day na nag-apply kayo, nag-process, up to the day na na-approve kayo halimbawa. And ang sabihin halimbawa nila mag-antay na lang kayo. So ganon, kunin nyo yung mga ganyang pangalan. At sakali man tumawag kayo para i-follow up yung inyong papel o yung inyong status, kunin nyo yung pangalan, ilista ninyo, tanongin nyo Kaya sa akin, meron akong ginawang aksyon. Siyempre, kinuha ko rin yung pangalan ng sino yung nakausap ko. At least alam ko. At sakali mang halimbawa, dahil siguro sa kasalukuyan ako'y para bang hindi naman tayo paranoid na namomonitor, siyempre dahil sa mga nakaaway ko, ibig sabihin sa mga humaharang sa aking papel dyan sa Coast Guard, meron talagang impluwensya sila. Opo, pwede yan kahit sa ang government agency mapuntahan mo, meron silang paraan iyan. Impluwensya, koneksyon, tatawag lang sila na sabihin ganito ganyan, wag mo entertain yan, itago mo yung papel dyan sa ilalim. Bakit ko ba nasabi yan? Alam na alam ko iyan. Marami akong alam na ganyan. Opo. Marami akong alam. Ayaw ko lang magsalita kasi siyempre yung ibang tao nagsuffer na sa kanilang kalagayan, katayuan.
banggitin ko pa sila dito halimbawa, bagaman may alam na alam ako sa kanila, siyempre hindi ho na marapat iyon. Pagsusunog ho iyan. Sa akin, karanasan ko iyan. Kasi, siyempre, tinapon yung papel ko mga ilang beses na. Tapos, nagre-re-enlist ako, may medical clearance na ako, i-discharge pa ako. So, ganun ho katindi iyan. Kaya, ang pagsasalita ko sa ganyang bagay, na meron hong tinatawag na mga disruptors o disruption, hindi ho bunga ng kwento. First hand experience ko po iyan. Kaya nga, sa aking mga followers, viewers, kahit na hindi na ho kayo mag-like, pero manapasa na don't forget to like, share, and subscribe, at pakidalaw nyo na rin po yung aking YouTube channel. At kung meron ho kayong tanong, comment down the section below. At kahit na hindi nyo ho sabihin yung pangalan, maglagay lang ho kayo ng senaryo at akin po iyang tutugunan sa abot ng aking makakaya. At kung ano man po maitulong ko na pagbigay ng payo, gagawin ko po iyan. Ngayon, sabihin nyo sa akin, halimbawa, may experience ka ba? Opo, meron po. Tulad yan sa Coast Guard Code of Conduct, na process yan or nagkaroon ho ng seminar dyan sa conference dyan sa may Coast Guard Education and Training Command. After ho ng conference na yon, nung time I think that was 2010 if my recollection was correct. Under ho sa aming boss, sabihin ko pa ba rito si Sir. After ho ng conference, nilapitan ko sabihin ko na lang si Ma'am Michi na lang. Sabi ko, Ma'am, ako nagagawa ng assignment ninyo. Kasi during the conference, nag-excuse ako, lumabas ako kinuha ko yung papel doon sa barracks. Tapos, nalapitan ko na si Ma'am after na ng conference dyan sa may CJTC or Coast Guard Education and Training Command back in 2010. Sinabihan ko siya, Ma'am, ako na lang gagawa ng assignment ninyo. Ibig sabihin, tutulungan ko kayo. Sabing ganun. Sabi niya, bakit? Sabi ko, Ma'am, ito yung hinahanap ni Sir. Binigyan ko siya nakwento ko naman sa inyo ito dati, siguro mga about 9 pages iyon. Lahat ng libro na hinahanap nila ay nandun. Opo. Nagulat siya ngayon, bakit na ganyan. Tapos, meron akong hawak. Sabi ko, gusto ko sana mag-aral sa law school. So, ganon. Tapos, Ma'am, bigyan nyo na lang ako ng pamasahe at pambili ng CD kasi bukas bibigay ko sa inyo yung e-copy niyan. Sabi ganyan. Ibinigyan naman ako ni Ma'am, sabi niya, keep the change pa. Kinabukasan, pumunta ako dun sa office sa Doctrine. Assign kasi si Ma'am sa Doctrine, ang tawag dyan na DDRC or Doctrine Development Research Center. Dyan po yan sa CJTC. Isa ho siyang part ng CJTC pero at least department ba siya? Isa sa mga function ng CJTC is to formulate, is to research, yung gumawa ng mga doctrines. At isinasubmit yan sa command for approval. So, ganon. So, kinabukasan, pumunta na ako kay Ma'am, binigay ko sa kanya yung CD na siya yung nilalaman ng hard copy na binigay ko sa kanya. Tapos, binigyan ko pa siya ng mga libro. Ibig sabihin, pinahiram ko yung mga libro ko sa kanya, pati ho sa mga police procedure. Meron ho ako nun. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, Ma'am, ito Ma'am yung mga reference niyo sakaling kailangan nyo ng mga sources dyan. Nandyan Ma'am sa loob. Pwede natin gamitin iyan at incorporate doon sa ating ginagawang libro. However, syempre, palitan natin yung tao, yung mga rank, tapos yung ganun ba? Common sense na yan. Logic dictates na pang police yun, pang AFP, kung ano pa man. Syempre, ang ilagay mo, pang Coast Guard na. So, ganun ho iyan. Hindi naman ho iyan nagbabiolate Wala naman ho binabiolate yan kasi mga policy po iyan. Policy or guidelines po iyan. Para ho mapatibay ang isang organisasyon. So, nagulat ngayon si Ma'am. Kaya sabi nga ni Ma'am sa akin, sabihin daw kay CEO namin, ibig sabihin ng CEO, commanding officer. Sabi ko, Ma'am, wag na lang kasi alam nyo naman, pinagalitan, sinabon ako ni Sir mula ulo hanggang paa, nakita nyo naman sa conference. Hindi, kailangan malaman ito ni Sir. Sabi ko, Ma'am, wag na lang. Hindi, kailangan niya talaga malaman ito. Salamat naman kay Ma'am Michi at sinabi niya kay Sir, si Sir tuloy bumait, at least na-justify ko at nasira ko yung ginawang endorsement sa akin na ako daw ay pasaway at problema lang ko sa Coast Guard. Hindi ko totoo yan. Ang katunayan yan, meron ho talagang mga subversive dyan, mga paninira.
Ang malungkot pa, iba dyan, kasama mo pa. Ganun talaga, sisiraan at sisiraan ka para bang uwak. Sisiraan ka para sila ay umangat at the expense of the others para ho sila ay bumango. So mga ganung bagay, mga karanasan ko o yan, mga first hand, ang hindi lang nila alam, noted iyon. Ang tingin nila sa akin, tanga-tanga lang, okay lang iyon, pero hindi nila alam, memoryado ko sila, natatandaan ko ho, pati yung galaw nila. So ganon, halimbawa, magtanong kayo sa akin, may problema kayo halimbawa, sabihin nyo, i-post nyo dyan sa comment section, tapos sa Vox Populi, sabihin nyo kahit na anong problema ninyo, papa-senior man halimbawa, tuturuan ko rin ho kayo, bigyan ko kayo ng halimbawa, nararapat na tugon sa inyong mga problema. Yan ho. Kasi kanina nag-iisip ako kung ano bang ilagay, kung nag-iisip kasi ako na bring to light kung ano-ano pa ba yung mga segment na ilagay ko. Ay gawin ko na lang hong Vox Populi, the voice of the people. Kasi nakasaad naman yan sa ating konstitusyon. Opo. Basahin ko lang po na sa Article 3 ay Section 4. To, meron na ako dito na handa eh. Ito. Basahin ko na lang ho. The 1987 Philippine Constitution Article 3 Bill of Rights. Ang karapatan ho. Karapatan natin. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress or grievances. Pwede ho tayo niyan. Ibig sabihin, sa punto na kailangan ho natin panagutin, kailangan ho may managot. Kasi ho, hindi ho nararapat iyan na hindi ho tama, hindi hustisya. Na pinag-process kayo halimbawa na kayo ay senior, tapos ang sabihin na lang sa inyo pagdating ng araw ng bigayan ng ayuda or handout, sabihan kayo na kailangan may mamatay muna doon sa mga seniors na kasalukuyang tumatanggap, tsaka kayo maipasok sa sa next na bigayan. Napakawalang hiyaong ganyan eh. Kasi pag once na i-process nyo iyan, dumadaan yan sa national at bababaho dyan yung sinasabing listahan galing sa national. Ang malungkot, bakit hindi kayo binigyan? Ay isang malinaw iyan na korupsyon po. Opo, isang malinaw iyan na korupsyon. Bakit na pinaprocess kayo tapos hindi kayo bigyan? Kalukuhan iyan. Opo, kalukuhan iyan. Ayan Nabasa ko kasi yan dito sa isang politiko. Hindi ko na lang banggitin kung anong pangalan, na i-post ko naman eh. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan ng politiko, baka sabihin nangangampanya ako. At baka sabihin tawag nito, bias tayo. Hindi ho ganon. Tulad niyan, may mga nakatanggap, basahin nyo yung comment. Ganon ho yung naging problema sa ibang mga senior. Kahit saan man ho iyan, kahit saang hong lugar sa Pilipinas, halos ganyan ho yung kalakaran. Sino bang may hawak niyan sa tinatawag na social welfare handouts? DSWD. Sino ang sekretary diyan? Ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan kasi meron ho akong napanood minsan isang segment sa isang balita, ang sinasabi utilization, percentage utilization, mas ilang percent lang ho, 70-80%. Ano ibig sabihin ng 70-80%? Ano ang translation niyan? Anong ibig sabihin niyan? Kung meron kang 100% na budget, ang utilization ibig sabihin yung nagamit mo, yung na-utilize mo, yung naibigay mo, na ipagkaloob mo. Ayon ho sa programa ng gobyerno, sabihin na lang natin 80%. Anong mangyari doon sa 20%? Babalik po ba iyan sa national? Hindi na ho babalik iyan sa national kasi may tinatawag tayong yung GAA or annual budget. Nakasaad ho iyan sa General Appropriations Act.
Kailangan ho i-consummate mo iyan. Ano ibig sabihin yan? Para simplihan ko na lang po. That is a form of corruption. Recompere. That is a form of corruption. Kasi bakit? Humingi ka ng budget mo na 100% tapos na-utilize mo is 80% lang. Anong mangyari sa 20% doon? Ibabalik sa nasyonal yung kalukuhan yon. Kalukuhan yan. Nandyan yan, pinafind out pa nila kung ano. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, halimbawa, isang tao na yan, yung bigay sa kanya sa senior na yan is 3,000 halimbawa. Sisilipin ba ng nasyonal yon? Tandaan ho natin ganito ho yan. Kung meron hong mga ganyang bagay, halimbawa sisilipin sila, ang ginagawa ho dyan, random. Nira-random check nila iyan. Ganun yan. Ibig sabihin, parang bato-bato sa langit, tamaan, wala. Liban na lang ho kung mag-file kayo talaga ng complaint. Paano iyan? Nasa Article 11, Section 1, kasi accountability yan eh. Meron hong accountability iyan. Accountable ho yung bawat opisyal sa gobyerno. Kasi bakit to? Nasa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people and all government powers emanates from them. Opo. Tayo ang pinagmulan, tayo ho. Kasi bakit? Pera yan eh. Pera ho ng gobyerno, pera ho ng taong bayan. Sa inyo ho iyan, para ho sa inyo iyan. Ano ibig sabihin ng utilization na yan? Bakit na 80% lang halimbawa? Anong mangyari doon sa 20%? Kayo na ho mag-isip. Kasi the following year, another ho, lalabasan ulit ng budget yan. Opo. Another year, lalabasan ulit ng budget yan. Uulit-ulitin ko ito, ang sabi ni John F. Kennedy, for the freedom of man. Hindi ho ito kalayaan kung hindi ho natin alam yung ating mga karapatan. Hindi ho kalayaan iyan. Malungkot nga dahil itong si MLQ, yan ho, ang kanyang inuulit-ulit din hanggang kinamatayan niya. Namatay si MLQ dun sa Amerika, isasakit niya. Yan ang inuulit-ulit niya. Ngayon, ito naman akin, ulit-ulitin ko para ho sa ating kalayaan. Kalayaan sa ano ho? Sa pagiging ignoramos. Education is a weapon against ignorance and injustice. Yan. Education is a weapon against ignorance and injustice. And we need freedom. Ano ho yung freedom? Kaakibat ho ng kalayaan ay yung pagkaalam ho. Opo. Huwag nyo hong sabihin na may freedom kayo. Freedom of what? Freedom from who? Anong kalayaan yan kung hindi mo alam yung sinasabi mong kalayaan? Kalayaan sa alin? Sa ano? Papaano? Kaya nga meron tayong the power of 7 eh. Bago kayo tuloy yung the power of 7, kailangan ho nating magsalita. Comfort is never the companion of courage. Bagaman ako'y tinanggal sa Coast Guard, 10 months na ho, naghihirap ako rito. Ayaw talaga ako i-reinstate ng opisyal na yan eh. Kasi meron siyang kinatatakutan. There was abuse of authority. Ang gusto niya, mag-retire na lang ako. Apektado ho yung pension ko niyan. Apektado ho. Sinong mag-magic diyan, gagawa ng ganyan? Sila ho, siya ho. Ganun. Ang pagkaalam kasi nila, hindi ko alam. Napakalaking pagkakamali ho yan. Kaya nga kayo sa aking mga viewers, sa aking mga followers, so pakishare ho ninyo yung ating channel para ho may makasalunga kayo na mga problema, kakilala, kaibigan. I-share nyo ho, tuturuan natin dito. Kailangan ho natin ng kalayaan, kalayaan sa pagiging walang alam. Sabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago, education is a weapon against ignorance and injustice. Inhustisya ho kung sabihin mo kalayaan. Kalayaan sa alin, hindi mo alam yung kalayaan. Kalayaan sa pagiging walang alam. Walang alam sa alin. Ang kalayaan mo pala, kailangan meron kang ding dapat kaalaman. Kaalaman sa alin? Kaalaman na pag nag-process ka ho ng inyong senior pension na bigay ng gobyerno, dapat alam mo na pag pinrasis ka,
dapat bibigyan ka kasi pinaprocess ka eh. Eh bakit hindi ka binigyan? Kasi ho, malamang doon sa isa kong comment, malamang yung national listing galing mo sa government, national government, ibinaba doon sa kung anong ahensya man or regional man, kung ano pa mang bayan, may mas sa malamang ho, binago iyan. Kasi hindi ho tama iyan na i-process ka nila, isasubmit nila na ho yan sa national para ho yan sa budgeting. Tapos hindi kayo makatanggap, tapos sabihin na lang, next time na lang ho, wala kayo sa listahan. Alam nang ibig sabihin yan. Ang listahan na yan, malamang sa 100%, gawa-gawa iyan, doon na sa baba, pero mismo yung listahan galing national, hindi na ho ibinibigay iyan, kasi ho, may channel iyan. From the national government to regional hanggang doon sa ano. Abay, anong tawag doon? Baka meron hong mga tinatawag yan, doktor sa papel. Opo. Doktor sa papel. At hong balita, meron hong balita na may sinasabi na 80% or 85%. Sabihin na natin 85%. Ang laki pa rin ho ng 15% kung usapan dyan. Bilyones ho iyan eh. Isipin nyo na lang po sa isang lugar, meron hong 100 na senior sa 3,000 magkano? 300,000. Eh sa isang bayan lang yan eh. Eh kung ilang bayan sa bawat isang region, halimbawa, isipin nyo ho, 100 senior sa bawat bayan, eh ilang bayan ang meron dyan, halimbawa. The accumulation, the law of multiplication, ang laki ho niyan, billion ho iyan, kasi ano yan eh, halimbawa sabihin mo na lang, 3,000 for 3 months, quarterly, so meron hong times 4 pa yan. So, i-compute na lang natin sa isang bayan lang halimbawa, meron yan sa isang bayan, 100 ka senior, pero hindi ka maniwala kasi halimbawa sa barangay lang. Sa isang barangay lang no, merong 100, barangay na lang. 100 lang halimbawa ka senior diyan ang hindi binigyan. Sa 3,000 mo iyan, magkano? 300,000. Eh sa isang taon, times 4 mo. That's 1.2 million. 1.2 million sa isang barangay ho. Ang tanong, ilan ba barangay ang meron sa Pilipinas? I-compute ho natin ha. Alam ko around 40,000 plus. Kita mo, sabi nga, 42,000. As of, sabi ni Google, as of 2023 to 2025, meron hong average na 42,000 barangays. So, ang sabi ko nga sa inyo, i-compute natin ho, that's 1.2 million sa 42,000 barangay. Billion ho ang ninanakaw sa gobyerno. Billion ho. Hindi ho tayo rito, hokus-pokus. Tayo, this is an education. Kasama nyo po ako. Kasi matagal na ho tayo niluloko, kaya panawagan ko sa Amerika. Amerika, tulong naman. Tulungan nyo ho kami rito. Talagang matindi ho yung galawan ng dragon eh. Kasi bakit? Corruption is a weapon against this is the modern day opium. Yan o. Corruption or corruption. Recompere. We are broken into pieces. We are destroyed from within. The very Filipino spirit, yun ho yung sinisira, yun ho yung pinapatay ng mga tanim ng dragon dito. Mantakin mo, hawak mo yung isang ahensya ng gobyerno, direktor ka halimbawa dyan, o sekretary ka, di 80-85% na utilization. Anong mangyari doon? Sabihin na lang natin 85%, granting 85% halimbawa. Meron yan eh. That's 85%, 15%. Ang laki ho niyan. 1.2 million, i-compute natin. 1.2 million times 42,000. Gaano ho kalaki iyan? Idagdag mo doon yung 3 zero, that's 1 billion. Tapos 1.1 million times 42, that's 42 billion. Eh meron pang 1.3. Yung 0.3, magkano yon? 0.3 mo times mo sa 42. Ang laki ho.
Bilyon nga ang sabi ko sa inyo. Buong Pilipinas iyan. Eh sino hong naghahatian dyan? Sino ho yung pumapasa ng budget? It is the Congress ho ang nagpapasa ng budget. Kaya nga sa budgeting, bago pirmahan yan, maging GAA, meron hong tinatawag na BICAM report o Bicameral Committee report. Anong BICAM? The legislative which is composed of Congress and Senate. Ganon ho iyan. Eh yung usapan natin diyan, pang senior citizen lang yan. Senior citizen lang ho iyan. Taglit lang. 42,000 times 1.3 million. Kasi 100 lang yan eh. Average lang na 100 seniors sa isang barangay ang hindi mabigyan. Halimbawa lang yun, 100 sa isang barangay lang yun. Eh, ang laki ho ng barangay eh. Ang dami hong barangay. Average na lang ho natin ng 100. 100 times 3,000. 3,000 for 3 months. Eh, merong 4 quarters sa isang taon. 3,000 times 100, that's 300,000 sa 100 ka senior sa isang barangay. Times mo sa 4 quarters, that's 1.2 million. So 1.2 million ngayon, i-times natin sa 42,000 barangays. Para makita nyo kung gaano kalaki iyan. 1.2 million. Yan. See? It's 50 billion. 400 million. Whopping. Grabe ho. Ganyan ho katindi ang tinatawag na corruption. Kaya nga sinasabi natin dito, yours truly, salamat din ho, welcome po kayo na makaalam na ang opium, the modern day opium is corruption, corruption, recompere. 50 billion 400 million. Yan. Average lang ho iyan na 100 seniors sa bawat barangay o sa isang barangay na hindi nabibigyan. 100 seniors times 3,000 times 4 quarters, 1.2 million times 42,000 barangays, it is 50 billion. Nakakalula ho. Nakakalula. Nakakalulang number so ito. 50 billion 400 million. Well, this is, you could say this is a hypothetical. Yes. But then this is a computation ho, base ho sa ating mga na-assess o base ho sa mga report ng mga senior ho, tulad yan yung mga nababalita. And do you believe sa isang barangay 100 seniors lang yung meron diyan? Abay hindi ho. Hindi. See? Ganon ho iyan. Ganon ho katindi ang tinatawag dito na opium, which is the modern day opium, the corruption. Ganon ho. Susulat ko rito, 100 seniors multiplied by 3,000 per month slash monthly times 4 quarters times 4 quarters times 4 quarter. Kasi meron hong 4 quarters sa isang taon is equivalent to 50 billion. 50 billion 50,000 50 million 400 million. 3,000 PHP per month. Total is 50 billion PHP. Ganyan ho. Sige, i-multiply niyo po. Ganyan ho. Isabihin mo na lang halimbawa, less 30% pa yan. So 30% of 50 billion, it's minus mo lang sa 15 yan. Around 35 billion pa rin. Grabe ho yung numbers na iyan. Kaya ho, nagkanda ko ba kayo
kayo ho na mga OFW, mga bagong bayani, sinasabi nila bagong bayani. Mga salita na kaplastikan. Anong bagong bayani? Binubola nyo ho eh. Binubola nyo ho. Binubola nyo matagal ng panahon itong mga OFW. Bilyon ho yung pinapadala rito sa Pilipinas para ho mabuhay itong ekonomiya natin. Kasi halos wala hong foreign direct investment eh. Opo, bagsak ho yung ratings, bagsak ho. Kasi credit to Attorney Vic Rodriguez, generational plunder. And hindi ko nga alam kung tama yung datos na sabi ko kung $5 billion yun o $2 billion. Hanapin ko nga dito. Gold reserve sold 2023 Philippines. Sold. Ito nga The Bangko Sentral ng Pilipinas aggressively sold gold in late 2023 and early 2024 to capitalize on high prices, and reports indicating a sale of approximately 24.95 to 29.4 tons. This strategic move to manage reserves resulted in a decline, with holdings dropping to 1,228.12 tons by late 2024. Grabe ho. Grabe ito. Yan yung mga nakakatakot. Ano pa bang maiwan sa Pilipinas nito? Ano ho yung maiwan sa atin dito? Amerika, wag naman kayong pabulag-bulag. Malinaw ho yung tanim ng dragon, kita sa mata, kita sa mukha. I-DNA nyo na lang para makumpirma ninyo, ma-validate ninyo. Lagay ko rito source Google. Edit ko lang kaunti para maayos yung pagbabasa ninyo. Mantakin nyo ho iyan gaano kalaki ito. Tapos titingnan natin yung value ng 29.95 tons sa dollar. Kung tama nga yung sinabi ko na 2 billion. Hinahanap ko rito yung pera kung equivalent sa gold sa dollars. Yan. Yan ho yung nabentang gold 2022-2023. Ngayon, ihanapin ko rito yung 29, ilan ito? Ito. Wala, hindi nakalagay kung magkano yung yung 29 point ito. Hindi nakalagay ang amount. May sinasabi siyang billion. Tama nga sinabi nga ni Vic Rodriguez. Tama rin yung nasabi ko nakaraan. Kasi sabi ko baka nagkamali ba ako. Tama nga ang sabi. 29.4 tons of gold. Ano yun? 24 tons. 29.4 tons of gold. 29.4 tons gold value in dollars 2023 value.
Roughly 2 billion. Ito nga oh. Based on reports regarding the Bangko Sentral ng Pilipinas selling 29.4 metric tons of gold in early 2024, often discussed alongside 2023 holding data, the estimated value in US dollar at the time of sale was roughly 2 billion or 2.3 billion based on price estimates ranging between $2,000 to $2,400 per ounce. Ang latest na value ngayon, mga around 5,000 na ho eh. So, grabe ho ito. Ibenta mo yung ginto. Alam mo naman ho, yung ginto, sa kaalaman ho natin, ang gold ho, hindi ho nagde-depreciate yan. Tumataas yung value niyan kasi hindi ho basta nagbabago yung ginto. Opo. Unlike the paper currency ho, naluluma iyan eh. Opo. Tsaka depende ho sa ekonomiya mo, depende ho paano patakbuhin yung ng mga politiko, ng mga think tanks ng isang bansa, yung kanilang ekonomiya. Pwede ho humina sila, pwede ho depende ho sa tawag nito sa activity ho ng isang bansa or GDP. Depende ho 'yan sa programa na ini-install nila or paano nila patakbuhin. So meron hong rise and fall iyan, but then ho yung ginto hindi steady yan, the rising yan eh. Kasi ho yung gold, limited ho yan eh. It's a resources. Opo. Unlike yung paper money, na ang value niya nagdi-depreciate kasi pwede ka lang mag-print eh. Ink lang yan eh. Tinta. Tinta lang po ang kailangan dyan. The value of this gold increased significantly after the sale, with reports suggesting a potential value of over 3.8 billion US dollar by late 2025. I-copy paste ko ito at i-post dito. Source. Google. I-edit ko na rin para ho mabasa natin ng maayos ito. Ngayon, yung datos ho ng Google, not necessarily na yan ay definite. Ibig sabihin, merong man yung mga plus minus na errors, ganun ho lagi yan. Kahit ho sa management, tulad yan sa barko, ang tawag dyan is floating management kasi minamanage mo yung isang negosyo sa dagat ka na biyahe. Opo. Kaya ang tawag nila dyan is floating management. Alam mo na mga seaman iyan. Kaya ang pinaka-manager dyan ay yung kapitan ho ng barko. Ang kapitan ho ng barko, nire-represent niya po yung owner niya ng kumpanya or ng barko. Ganun ho. Kaya nga dito sa ating Vox Populi, ang sabi nga again ni late Senator Miriam Defensor Santiago, education is a weapon against ignorance and corruption. Kasama nyo ho ako, magkakasama ho tayo bilang isang bansa, bilang isang Pilipino. Katuwang nyo po ako sa pag-aaral, sa pagsasaliksik, to educate. Ngayon, tingnan ho natin yung punto muna ng education. Education. Etymolohiya, tingnan natin yung beginning, etymology. Ito po ang sabi ng education. Rooted in Latin, primarily originating from educare or educar, to nourish, bring up, to train, to educare, educare, to lead out, draw out, or bring forth. Alisin ho tayo sa pagka-ignoramos. It suggests the process of nurturing and drawing out the latent, internal, or innate potential and powers of an individual. So, ginigising pala itong ating potential. Ano ho? Nasa Article 4 ho iyan. Ibig sabihin na sa Article 3, Section 4. Anong sabi doon? To redress the government, para ho panagutin. Kasi bakit to?
Andiyan nakasulat naman. Pero ano ko muna ito, yung etimolohiya ng education. Ito ho pala yung ating pagpe-Facebook live. To educar. Educare. Sa Latin ho, to bring out, to bring forth yung potential ninyo. I-bring out, ilabas kayo sa pagka-ignoramos, to nurture, bibigyan ho kayo ng sustansya para ho maintindihan ninyo, maalaman ninyo. Huwag niyong sabihin na kayo ay walang magawa. Abay, meron ho. Meron ho. Ang dami ho natin pwedeng magawa. Isa ito, pagpe-Facebook live. Vox Populi, the voice of the people. How can we be, or how can we call the voice of the people if you do not know what is that voice? What to speak? I-post ko muna ito ang educar yung etymology, ha? At i-edit ko na rin para ho pag nagbasa kayo mas maganda. Gaya nga ng sabi ng isang kasama ko, kwento ko habang ini-edit ito, si Chip Magallanes, hayaan nyo na ini-edit ko ito at magkwento lang ho, pakinggan nyo lang ho. Kasi kaya ko pagsabay ito. Sabi nga ni Chip Magallanes, sabi niya, mahirapan sila sa Jess. Ngayon, sinabi niya iyan, that was I think way back 2005 iyon. Opo. Summer 2005, 2006, iyon nung nagkita kami doon sa Coast Guard Education and Training Command, doon sa barracks. Kasi dyan sa Coast Guard, patawarin yung kasama ko, namatay na si Chip Alcantara. Yan si Chip Alcantara, makwento ko lang ng kaunti na-assign ako noon sa may Sambales, 2003 hanggang, I think that was 2005. Almost mga 2 years ako sa Sambales doon. Dyan ko nakasama si Master Chief Pedi. Dyan ngayon sa Coast Guard si Jaime. Gandang araw sa inyo dyan. Ngayon, ang ginawa sa amin ni Chip Alcantara, sabihin naman natin na meron siya talagang pagkakamali. Siguro sa isang banda, hindi niya naintindihan yung utos ng aming CEO, si Commander Agustin, yung dating Marines, yung recipient ng Gold Cross. Nagtuturo ngayon si Commander Agustin sa PMMA. I don't know kung active pa si Sir dyan sa PMMA. Isa ho siyang Marines na nagpa-White Cap, na nagpa-Coast Guard. Tapos nag-retire sa Coast Guard, tapos nagturo na lang dyan sa may PMMA. So, Sir, God bless sa iyo. Bagaman iba ho yung relihiyon ninyo, okay lang po iyan. Ang akin lang po yung katotohanan lang po. Ito ngayon si Chip Alcantara, hahatawin niya ako ng board doon sa barracks kasi nagkasagutan kami niyan Opo. Dami yung nakasaksi niyan. Patay na nga yung isa, si Tangag, yung kasama namin na drill instructor din, na support. Isa sa mga support dyan sa training ng Coast Guard dyan sa may Sambales. Siya yung pumagit na kasi nung hatawin niya ako ng whiteboard, gumalaw ako ngayon, nabigla ako Tapos hindi siya nakahataw kasi pagdikit ko, gumanon yung kamao ko sa mukha niya. Nagulat din ako kasi hatawin niya ako, usapan lang yun, nagkasagutan kami. Bigla niya akong hatawin, kalakasan ko pa noon, bagaman ako may sakit na. Nagulat siya ngayon, pag akto niyang hatawin niya, nagulat siya ngayon, nandun na ako sa harap niya, hindi na siya nakahataw, bigla na lang ako nandun sa mukha niya, hindi na siya naka-swing ng board kasi papaluin niya ako. Kasi nangyari doon, dino-duty niya kami araw-araw. Nung nag-usap kami ni Commander Agustin, sabi ni Commander Agustin, sabihin mo sa akin yung katotohanan, pag hindi sipain kita ngayon, sabi niya ganyan. Kininto ko ngayon yung totoong pangyayari. Ganun ho, sinasabi ko yung totoo. Bagaman meron akong mali, sinabi ko, sir, may mali ako, sir, nagulat ako, sir, hindi ko naman nakalain na ganun. Nagulat ako, sir, nabigla. Siyempre, sundalo tayo Tapos kalakasan kabataan ko yun. Siyempre, paghatawin ka ng ganun, instinct yun Naging instinct ko kasi yun. Pero siyempre, iniwasan ko yung mga ganung bagay na. Ngayon ang nangyari, kininto ko sa kanya, pinatawag niya ngayon ni Commander Agustin, na course director namin doon sa Sambales, pinatawag niya ngayon. Pinatawag niya si Chip Alcantara, si late Chip Alcantara. Bagaman si late Chip Alcantara, hindi kami nagkaroon ng magandang rapport noon, pero ako naawa ko sa tao, tapos naging magkaibigan pa kami noon. Bagaman, siyempre, alam niya rin bandang huli na may mali siya. Pero hindi ako nag-ano sa tao. Ganun yung ugali ko diyan. Marami sa mga naging kaaway ko diyan sa Coast Guard, naging mga kaibigan ko, liban sa mga naging kaaway ko diyan na
Until now, traidor kong bumira. Bahala na kayo. Gabaan din kayo eh. Ganun lang iyan. Ngayon, tinawag niya, nag-usap sila ngayon. Sabi ni sir, hindi ganyan yung instruction ko. Siyempre, si Chief Alcantara, ay ganun ba sir? Ganun na lang. Tapos pinatawag si Chief Corpus. Retired na si Chief Corpus eh. Chief, baka sabi mo nabanggit pa kita rito. Puro yan sila Ilocanong dalawa na yan, si Chief Alcantara at Chief Corpus. Tinawag niya yung duty pao. Sige sir, palitan na lang natin ito. Yung pala, ang gusto mangyari ni sir, hindi pwede yung araw-araw na duty sentinel ka. Dapat may 1 day off kasi may mga duty function kami sa opisina eh. Opo, may mga collateral duties kami sa opisina. Ganun siya. So paano namin ma-perform yung ibang function sa opisina sa duty mo lang pagod ka na, hindi ka na makapahinga niyan eh. Kasi yung dutyhan doon, may rotation iyon eh. So paano ka maka-perform ng duties, ipuyat ka, halimbawa midnight ka, hindi ka ba matutulog niyan? Tandaan natin sa operation ng military, uniform, or government man, merong at least iyan, 6 hours na pahinga. Opo, itulog mo talaga yan, ibig sabihin ng 6 hours, itulog mo talaga yan. So ibig sabihin kung itulog mo, may allowance ka pa na 1 hour, 2 hours para sa mga necessities mo niyan. Kakain ka, maligo ka, maghilamos ka, mag-exercise ka, kung ano pa, magbasa ka. Ganun yun. At least aabot to yan ng 8 hours, 6 hours na itulog mo, ipahinga mo yung katawan mo para matawag yan. May recuperation, may replenishment, may repair. Ganun ho tayo dito. Hindi lang ho tayo dito nagsasalita na bla bla bla, chismis. Hindi ho. Alam mo ito ng mga medico-legal, ng mga doktor ho. Opo. Alam ho nila ito. So, nangyari ngayon, tinawag si Chief Corpus, tawagin si Duty Pao, sabi ni Commander Agustin. Sige, ayusin mo to ha. Yun. Ito ka ngayon. Sabi ko nga doon sa diskusyon, nung nag-uusap kami, bibili ako ng dictionary. Kaya nga bumili ako ng Tagalog dictionary. Bakit daw ako bumili ng Tagalog dictionary? Kasi sa salitang pakana, doon sumama o nagalit si Chief Alcantara na hatawin niya na ako ng board. Yung sa master list namin, yung tickler, ang tawag namin dyan, tickler, hatawin niya ako eh. Hampasin niya ako sa ulo. Siyempre, regular na ka na eh. Hindi kami trainee na hatawin mo lang sa ulo. Hindi ho. Naranasan ko yan. Hatawin kami ng mesh plate. Yung aluminum, yung stainless na mesh plate, ang tigas nun, ampasin ka sa ulo niyan. Batukan ka sa ulo, gano'n. Tapos yung overseat may insignia, hampasin ka sa ulo. Tapos minsan may bull ring pa yan, hampasin ka sa ulo. Gano'n nung training namin sa class 2 yan, naranasan namin yan. May batukan ka, nakasandal na yung ulo mo sa dingding, nakasandal, habang nakapila ka sandal, hampasin ka ng gano'n. Batukan ka, meron pa yung pass the ball. Habang kumakain, habang pipila kayo sa pagkain, pass the ball yan, batukan kayo, ganyan. Pag mahina yung hampas sa ulo mo, sabihin sa'yo ng instructor mo, hindi ganyan, ganito, sasampulan ka. Siyempre, ipapasa mo yun ng mas malakas. So, ganun ho. In short, doon sa hahatawin niya ako ng tickler, doon ako gumalaw. Ngayon, nagulat din ako. Pero sabi ko, bibili ako ng Tagalog Dictionary. At ang nabili ko, bumili ho kayo ng Tagalog Dictionary na yung author po si English. Isa ho siyang pare. Isa ho siyang pare na Australiano. Siya ho'y sumulat ng diksyonaryong Tagalog, Tagalog English. Opo. Tagalog English po. Yan po yung dictionary na meron ako. Nandyan po sa probinsya. Ang dami kong libro dyan. Nag-invest talaga ako. Paano napunta yung kwento natin dyan? Kasi nung 2006, I think from 2005 to 2007, nagkita kami to ni Chief Magallanes doon sa Parola, doon sa may CJTC Barracks. Sabi niya, Jess, mahirapan sila sa'yo. Hindi ko maintindihan nung panahon na yun, bakit niya sinabi na mahihirapan sila sa'yo. At na-digest ko yun, natatandaan ko, until now, patawarin si Chief Magallanes, patay na, nagpahinga na si Chief noong 2010. Nagpahinga na ho siya sa ospital. Doon sa binawian eh. Natatandaan ko yon, sinabi niya sa akin, mahirapan sila sa'yo. Kasi sa tuwing magsabi sila ng salita, titingnan natin yung source niyan. Itong etymology. Tuloy ko lang edit ko ha.
Sabi niya, Diyos, mahihirapan sila sa'yo. Hindi ko naintindihan bakit sinabi niya mahihirapan sila sa'yo. Yung pala, diyan sa amin ngayon sa Coast Guard, itong opisyal na sinibak ako, without due process, violating Republic Act 6656, and violating the Constitution, which is Article 3, the Bill of Rights or Bill of Rights. Gusto niya, baguhin ko yung letter ko, kasi gusto niya, ibaon ako sa kangkungan, ibaon ako sa limot na lang. Bagaman ang ginawa niya, isa hong malinaw na abuse of authority, abuse of discretion. Yung pala naintindihan ko ngayon, na-recall ko yun, laging na-digest sa isip ko, nakatago lang yun. Ngayon nilalabas ko na, sinabi sa akin ni late P.O. Pers na ba, nakapag P.O. Pers yata, Chief Magallanes isa siyang Ilonggo. Na bakit niya sinabi sa barracks nung time na yun, sabi niya, Diyos, mahirapan sila sa'yo. Ang tanong ko, sino yung sila? Yan pala sila. Grupo pala ito. Opo, dyan sa Coast Guard. Grupo itong mga ito. Mantakin mo ho. Kung hustisya, prinsipyo ng Coast Guard. Coast Guard ho ako, hindi ako tulisan. Coast Guard ako. May serial number ako. Na-enlist ako dyan sa Philippine Coast Guard under ho sa batas ng gobyerno. Kaya nga sa take-out to receive pay and allowances yan bakit ginawa sa akin ito? Kaya nga, totoo yung kasabihan na yan na hindi ko ito gawa-gawa. Meron hong sinasabing national subversion. And what is that national subversion? Change the population from within, starting from the top. Kuhanin nila yung control. May tanim ng dragon dito. Salot kayo. Salot kayo. Kaya abang ini-edit ko ito, maidadagdag pa ako. Ilalagay ko rito yung The Power of 7 pa. Yan. Na-edit ko na. Sundan nyo na lang ho. Ito pa yung The Power of 7. Hanapin ko lang dito. Nakasave kasi rito Wala. Dito sa isang phone ko. Oy, shoutout sa'yo si Ma. Magandang umaga. Magandang hapon. Ngayon, baka magtaka kayo kung saan-saan tayo napunta again yung ating topic dito is Vox Populi, the voice of the people. Education, ano ba itong topic ko kanina? Ulitin ko na lang. Wala Ito na lang, i-type ko na lang. Quote The Power of 7. The Power of 7. Anchored in 3. Ano yun? What? When? Where? What? When? Where? Why?
What, when, where, why, who, which, and how. And how. Which and how. Anchored in 3, ano yon? Know where to go. Know where to go. Know what to do. And know how to get there. Lagyan ko siyempre sino author nito, Jesus Sukgang, no? Jesus, Filipino content creator. Yan ho. Yan po ang ating topic ngayon is, ano ba masabi ko kanina, kalimutan ko yung topic, corruption ba yon? Kasi magtanong kayo patong education na lang siguro. Iulitin ko ulit, education na lang. Kasi this is education. To educare in Latin. To bring out, to bring forth, to nurture. Ano ho yung ninonurture natin dito? Kasama nyo ako sa pagsasalita, sa pag-aaral, sa pagsasaliksik. Is to nurture. Kung anong merong espiritu tayo. What is that spirit? The Filipino spirit established, nakaugat doon sa edukasyon. One of the primary ho na ugat ho natin ng isang pagkatao natin is education. Ano ho iyan? Nasa I think it is Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of wisdom. And how can we gain wisdom? Meron nung sinasabing Biblia, yung 3 bagay, knowledge, understanding, wisdom. Out of the 3, kunin mo yung unawa, that is wisdom. How can you attain the ascendancy, the transcendent wisdom, kung wala ka hong knowledge and understanding? You have to know and to understand. And that is the power of 3, very significant to, very biblical ho, yung the power of 3. Ano yung the power of 3? Know where to go, know what to do, and know how to get there. Ganun ho iyan. Kaya nga pag may tanong kayo halimbawa sa inyong mga senior dyan na hindi ho nakakatanggap, abay magpatulong ho kayo, kunin ninyo. Aba, sinong tumanggap ng papel ninyo? Kunin niyo yung pangalan, dala kayo lagi ng ballpen tsaka ng papel, ilista ho ninyo kahit notebook, ilista ho ninyo. Kung may makuha kayong contact number, kunin ho ninyo. Kunin ho ninyo. At ingat ho tayo sa mga mapanlinlang. Ito ho, sulat ko na dito. Subtle speech. Marami hong politiko ang nagsasalita, makabayan, galit sa corruption. Ay mga kupal ho yan. Dami hong mga walang hiya dito. Hindi ho basta plastic na cellophane na napupod. Hindi ho ang titigas ng mukha niyan. Ang titigas ng mukha niyan. Tulad yan yung pera sa PhilHealth, pera ba ng gobyerno yan? Hindi ho, pera ho ng taong bayan iyan. Contribution ho iyan. Bakit may gumalaw niyan? Sinong naggalaw niyan? Sino ang nagpalabas? Nagpalabas sila ng ordinansya. Anong klaseng ordinansya? Sa opisina para galawin yung pera? Ano ang batas na meron sa PhilHealth? At ano ang kapangyarihan ng ordinansya para baguhin yung isang batas? Ganon ho dito. Pag sinabi na law, establishado iyan. Ano ibig sabihin ng law? Right is always given. You cannot bend the law. There is no such thing. Law is right is always given. And what is right given if you have to bend it? No such thing. Wala hong ganyan. Opo. Wala hong ganon.
So, sa ating segment na Vox Populi, i-review ko ulit yung title ng topic na ating pag-uusapan. Pero isa dito, yung sa corruption. Siguro ilagay ko na lang dito sa topic ko na corruption versus education. Yun na lang ho. Sa aking mga followers, sa aking mga viewers, rest assured do na tayo, kasama nyo ako, lalo sa aking mga kababayang mga Pilipino na hanggang sa ngayon ho, pinapaasa tayo. May kanta nga I'm afraid to fly, and I don't know why, and jealous of the people who not afraid to die. It's just that I recall back when I was small, someone promised that they'd catch me, but then they let me fall, and now I'm falling. And yan po, and that is what happening in the Philippines today. We are falling. We are being destroyed from within. Recompere. Together, that is come, and rompere or romper is to break. The very Filipino society, the very Filipino culture, you say it diverse or what, with 72 different languages. Yan ang ating Pilipinas Composite tayo. We are composed of cultures, of diverse cultures, diverse traditions, of diverse belief. But we are one as a nation. We are Filipinos, and we are not Filipinos for nothing. Credit to Mayor Rodrigo Roa Duterte. If I say I want to run as senator, I can do it. Of course, with your help. Opo, with your help. Kahit anong issue ho, itapon sa harap ko ng mga traidor. Ng mga traidor na to. Mamili na lang ho sila kung anong gusto nila. And with the help of God po, abay, buksan ho natin yung mga sikreto nila. Paano ho iyan? DNA, deoxyribonucleic acid test. Amerika, tama yung ginagawa ninyo. Sa ngayon, nagpasa kayo ng panukala na dapat ang hawak ng kapangyarihan, katungkulan sa gobyerno ay dapat Amerikano. Why? AOC is not an American national. American citizen, yes. Ma'am Dani is not an American national. American citizen, yes. At sino pa yan dyan sila yung mga traidor? Ilhan Omar? Yes, American citizen. By fraud and deceit. Culpa in dulo. She married her brother to attain citizenship. Ilhan Omar, from Somalia, a country without a government, a country who is nowhere, who has nothing. But of pirates. Pupunta sa Amerika, magsasalita laban sa Amerika, akala mo sino siyang katalino, katino-tino. Murphy's Law. If something is wrong, it will go wrong. Anong something is wrong na yan? Something is wrong over citizenship. It was made by dulo. There was deceit or culpa, that is fraud. Ngayon, naging congresswoman siya dyan, abay kung sinong katino-tino, mga traidor. Kaya dito sa Pilipinas, yung mga nagsasalita rito, mga politiko, takoto yan. Demand for redress. DNA. I-DNA nyo, sino yung mga madadaldal dito. I-DNA nyo ho iyan, tingnan nyo yung dugo. Kung anong lahi, tanim ng dragon iyan. Kita sa mata, kita sa muka. Again, tingin sa mata, tingin sa muka. Tanim ng dragon. Ganon kayo. Confirmation yung gawa, validation yung DNA. So, dyan ho, ang ating topic for today, yun nga, corruption versus education. So, naway,
nakapagdulot po ako sa inyo, kasama nyo po ako sa pag-aaral na ito, sa himay ng mga issues nasyonal na bagaman nasyonal iyan, apektado ho tayo kasi ho, the very policies, whether it be national o implemented local, affects the very lives of every Filipinos. Well, if you say I speak like a senator, well, I can. Pero ang sabi po ni John Quincy Adams, the 4th President of the United States of America, sabi niya doon sa isang abolitionist, a black American who advocates to abolish slavery. Anong sabi niya? Without the 10% of the populace, such a rendition is useless. Lahat to ng aking pinagsasabi dito, this is useless without your support, without your views, without you following. Wala o ito. At syempre, lahat ng bagay na ito, sa Diyos po, kung hindi tayo bigyan ng pagkakataon ng Diyos, abay, hindi ho mangyayari iyan. Biyaya din ho na I was unjustly discharged honorably from the Coast Guard service without due process. At least nagising ho ang mga tinatago ho natin at gagamitin ko ho ito, ang opportunity na ito, kahit na ho ako'y tinanggal, para ho buksan ho, bigyang daan yung mga bagay na mas mahalaga ho, and that is education. Educate, to nurture, to edukare, to strengthen, to bring forth kung ano ho meron kayo. Obligasyon ho ng gobyerno para ho tayo ay ma-educate. Paano mo ma-redress ang gobyerno? Paano mo mapanagot kung hindi mo alam ang iyong karapatan? Yan lang ho. Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people. All government authority emanates from them. Ang ating segment, Voice Populi, topic is corruption versus education. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. O de Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.